Magandang araw mga kaulam ideas! Andito na naman tayo sa panibagong recipe video sa araw na ito. Gawin nating espesyal ang tokwa na nabibili sa palengke. Ito naman mga kaulam ideas, yung ingredients na gagamitin natin sa recipe video sa araw na ito. I-pat dry muna natin dito mga kaulam ideas gamit ang tissue o kaya yung paper towel nyo sa inyong mga kusina. Ginagawa ko ito para hindi tumatalsik yung tokwa kapag pinrito nyo na. Ayan mga kaulam ideas. Baliktaran nyo lang yan. Tapos i-ano nyo naman yung kabila para lang matanggal yung lahat ng tubig nya sa loob ng tokwa. Dito, hiwain na natin dito mga kaulam ideas yung tokwa. Bale, ito, ganito lang ang paghiwa niya. Hiwain lang muna natin sa gitna. Tapos, i-cubes lang natin ito. Pero hindi naman natin kailangan na sobrang pino yung tokwa na gagamitin natin. Ayan, ganito lang siya mga kaulam ideas. Ayan. Ito, ganito lang yung size na gusto ko pag naghihiwa ng tokwa. Kapag nahiwa na natin mga kaulam ideas yung tokwa sa cubes, titimplahan lang natin ito ng konting iodized salt. At dadagdagan din natin ito mga kaulam ideas ng paminta para kapag pinrito natin mamaya, may lasa na ang ating tokwa. Ganyan lang kasimple mga kaulam ideas. Prituhin na natin ngayon mga kaulam ideas yung tokwa na hiniwa natin kanina. Piprituhin lang pala natin ito mga kaulam ideas. Kaluhit, di nyo naman kailangan dito yung sobrang dami ng mantika. Ang kailangan lang dito ay maging color brown lang siya mga kaulam ideas. Konting trivia muna tayo mga kaulam ideas habang piniprito natin ang ating tokwa. Ano nga ba ang mga benepisyo ng tokwa? Kadalasang pamilyar ang mga taong mahilig sa Japanese at Chinese food sa tokwa. Kilala rin sa tawag na bean curd, ang tokwa ay mataas sa protina at fat, ngunit mababa sa carbs. Ito ang dahilan kung bakit katanggap-tanggap ang tokwa kapag ikukonsidera ang low carb vegetarian o sa vegan diet. Gawa sa condensed soy milk ang tokwa na hinulma bilang kulay puting bloke na kapareho ng prosesong ginawa sa pagbuo ng keso. Ang tokwa ay pwede ring ipamalit sa hamburgers bilang vegetarian burger options na may mas mababang fat at cholesterol content. Taglay ng tokwa ang lahat ng mahalagang amino acids na kailangan ng iyong katawan. Bukod sa fat at carbs, taglay ng tokwa at ang iba't ibang bitamina at minerals. Sa part na to mga kaulam ideas, golden brown na ang ating tokwa at ready na ito na hanguin. Gamitan lang natin dito ng strainer para mas mabilis siyang makuha. Gawin na nating espesyal mga kaulam ideas yung pinrito nating tokwa kanina. Ilagay na natin dito yung margarine. Tutunawin lang natin dito mga kaulam ideas yung margarine na nilagay natin para dito tayo magigisa ng bawang at sibuyas. Isunod na natin mga kaulam ideas yung sibuyas. Antayin lang natin ito na mag-transparent at isabay na natin ang bawang. Di naman natin ito kailangan mga kaulam ideas na ipa-brown o kaya lutong-luto yung ating nilagay na ingredients. Ayan.
igisa lang natin ito ng konti at lagyan na natin ito ng mamasita or oyster sauce mga kaulam ideas. Para dagdag sa pampalasa niya. Konti lang mga kaulam ideas ha. Ihalo uli natin ito hanggang sa mag-mix na yung ginisa nating bawang at sibuyas at yung oyster sauce. Sa part na to mga kaulam ideas, ilalagay na natin yung tokwa na pinrito natin kanina. Ihalo-halo lang natin ito hanggang sa ma-mix na yung lasa ng ginisa sa tokwa natin. Konting gisa lang to mga kaulam ideas ha. At ang isusunod na natin dito, ilagay na natin yung mais. Dito kailangan mga kaulam ideas na sobrang tagal yung lulutuin. Pahinaan natin ang apoy dito para ready sa mamaya pag nilagay na natin yung Nestle cream. Dagdagan natin ito mga kaulam ideas ng paminta para sa konting lasa. Lagyan din natin ito ng konting salt para dagdag sa lasa niya. Ihalo uli natin ito mga kaulam ideas. Ihalo-halo lang natin. Ayan, sobrang sarap ng amoy mga kaulam ideas. Mukhang may magugutom na naman sa inyo at pwede nyo itong hiyain sa inyong tahanan. Mura lang to mga kaulam ideas. Siguro ang gastos ko lang dito siguro mga nasa worth mga 150 around ganyan. Mukhang okay na mga kaulam ideas yung ginigisa natin. At dito na sa part na to, ilalagay na natin yung Nestle cream. Remember mga kaulam ideas, kailangan dito low heat lang para hindi siya masyadong lumapot. Ihalo lang natin ito ng dahan-dahan para ma-cover lang yung tokwa na ginisa natin. Idiretso lang natin mga kaulam ideas yung paghalo para hindi siya masunog o kaya masyadong lumapot. Ayan, kung titignan nyo dito mga kaulam ideas, okay na ang ating Nestle cream. At sa part na to, dito na tayo maglalagay ng spring onion para lang sa kanyang ayan. Ayan mga kaulam ideas, luto na ang ating espesyal na tokwa. Maraming salamat sa inyo. Sana may natutunan uli kayo sa aking recipe video.